Nung mangyari ang malakas na lindol, magnitude 7.8 sa Glan, Sarangani Province, nasa Davao Airport na ako noon. Pabalik na ako ng Maynila. Ngayon nasa Maynila na ako at nire-review ko ang mga videos na nakuha ko nung araw na yon. Mahina lang naman yung lindol sa Davao nung araw na yon, pero nandun pa rin ang kaba syempre, kaya hindi ko napansin na sa loob ng 1 minuto ay paulit-ulit ako nagsasabi ng lumilindol nang hindi ko napapansin. May earthquake ngayon. Dito kami sa airport. Tuloy pa rin ang earthquake. Ilang seconds na. Tuloy pa rin ang earthquake. Ilang seconds na. Tuloy pa rin ang earthquake. Ilang seconds na. Pero humihina na. Wala namang nagpanic dito sa airport at wala namang nagtakbuhan. Like everyone is super ayan, nawawala na. Thank God, nawala na. Pagkatapos ng unang malakas na lindol, ay nakakaranas din kami ng mga aftershocks. Between 10-15 minutes, may nararamdaman kaming aftershock na mahihina lang naman. At patuloy din yung pagtunog ng mga cellphone namin sa mga warnings or text blast ng NDRRMC. Tapos nag-announce din ang Cebu Pacific na madidelay ang aming flight. So, konting delay lang naman dahil dun sa lindol na nangyari. Habang nag-aabang ako dito sa susunod na announcement ng Cebu Pac, nakamonitor din ako sa family ko na nasa Blanco, Tabato dahil medyo malakas din ang lindol doon. But thank God, they are safe. Aftershock na naman. Aftershock. Medyo kusog po. Ayan, boarding na ngayon after almost 1 hour na boarding time schedule. Naging very patient naman ang lahat sa delay dahil understandable naman ang situation. At wala na akong naramdaman sa point na to ng aftershocks or maybe dahil naglalakad ako. Ang ino-observe ko na lang ay yung weather. Medyo maaliwalas naman ang araw na to, ang weather sa Davao at wala namang bahid ng masamang panahon. Medyo iba lang ang kulay ng video dito dahil nga sa tint dito sa airport. First time kong mag-flight pagkatapos ng isang malakas na lindol. So doble-doble talaga ang pagdadasal ko dito na sana maging safe ang travel namin papuntang Manila. Feeling ko ito na yung pinakamahabang biyahe ko mula Davao hanggang Maynila dahil sa kaba at syempre pag-aalala din para sa pamilya ko sa Cotabato. Eto pa take off na kami from Davao Airport at madalas pag nasa flight ako, natutulog ako, but around this time, parang doble yung kaba ko dahil hindi pa tapos or hindi pa ako nakaget over dun sa kaba ng lindol. At eto, kaba na naman sa flight. And then, iniisip ko nga si mama dahil 75 years old na siya at hindi na siya nakakalakad ng mabilis in case of emergency. Pero nandun naman yung dalawa niyang apo na aalalay sa kanya. So, ito ang aerial view ng Davao City. Yung malaki at mahabang ilog ay tinatawag na Davao River. Napapansin ninyo na walang mga matataas na buildings. Meron naman, yung matataas na buildings ay nasa city proper at iilan lang ang mga yon.
Kakaiba talaga ang nararamdaman kong kaba sa flight na 'to kaya hindi ako makatulog, panay ang tingin ko sa relo ko. Ang flight is around 1 hour and 40 minutes. Kaya inaabangan ko ang boses ni Captain na magsasabi na malapit na kami sa Maynila. And finally, nang sinabi ni Captain na palapag na kami sa Manila Airport, dito ako medyo nabunutan ng tinik, na-enjoy ko na ang tanawin, at dito ko lang din napansin na maingay pala yung mga grupo ng babae na nakaupo sa harap namin. Nasa ere pa lang kami, nakasagap na sila ng signal at sinasabi na palapag na kami. Thank you so much sa panonood and enjoy the rest of the video. By the way, first time ko palang makuhanan ng malapitan ang BGC Taguig. So makikita dito yung highest building in the Philippines, ang Metrobank, kasama na rin dito ang SM Ora at ang McKinley Hills. Bye!